Okay, permit sa tindahan, pag-usapan natin ngayon. Meron akong ginawang video nito dati. Ito yun, lagay ko yung link. 3 years ago na ata yung video na yun. So ito, gawa tayo ng updated. Meron dun sa video na dun na tanong na, kapag po ba maliit lang yung tindahan at bagong bukas ka lang, kailangan bang kumuha kagad ng permit? Bago ko sagutin yan, subscribe ka muna sa channel natin. Okay, ito na. Sa almost 6 years ko na experience, at maliit lang din naman tong tindahan namin, maliit lang din yung naging unang puhunan namin dito, ito ang masasabi ko dyan. Huwag ka munang kumuha. Dalawang bagay kasi yan. Unang-una, may bayad yung permit. Hindi po yan libre. Pangalawa, hindi mo alam kung kikita yung tindahan mo. Hindi mo alam kung magiging mabenta yan. So malaking gastos kapag hindi yan mabenta tapos meron kang kinuhang permit kaagad. Kasi po kailangan mo rin yan i-close. Namuhunan ka na, kailangan mo ulit asikasuhin yung papel para isara yung permit mo. Bakit mo kailangan isara yung permit mo? Magkakaroon ka kasi ng penalty niyan sa BIR kapag hindi mo pinasara. So ayun, gumastos ka na ng pampuhunan sa negosyo mo, tapos lalakarin mo yung papel, tapos magbabayad ka na naman para ipasara yung business. Kaya walang sense kung kukuha ka kagad ng permit on the spot. Lalo po sa atin na sari-sari store na ako alam ko maliit lang po talaga ang kita natin dito. At mahirap mag-asikaso ng permit sa Pilipinas. Okay, meron akong sasabihin lang. Tatandaan niyo po kahit anong bagay ang ginagawa niyo, mapanegosyo or trabaho or kahit ano man yan. Kapag hindi kumikita ang gobyerno dyan, illegal yan. Yun po ang katotohanan dito. Hindi to para atakihin yung gobyerno, pero yun po talaga yun. Yun yung masakit na katotohanan dito. So ano po pwede mong gawin kung halimbawa magtatayo ka ng sari-sari store, tapos gusto mo talaga at least meron kang kahit papanong papel. Ang pinakaunang masasuggest ko dito is barangay permit. So ang gagawin mo, punta ka lang sa barangay hall nyo, sabihin mo doon na barangay permit para sa tindahan. Usually yun libre. Dito sa amin libre. Ewan ko sa ibang lugar ha, comment kayo below kung ganun din sa inyo kung wala rin bayad yung barangay permit. So ayun, libre yun, tsaka mas malapit sa inyo, madali lang asikasuhin. Yun, pwede mong kunin yun. Ano pa pwede mong gawin? Kuha ka ng DTI, i-register mo yung name. Yun, may bayad talaga yun. Pero kung ang scope mo is barangay lang, 200 pesos lang po siya. So ayun, meron ka ng papel, barangay and DTI, ayun, pwede ka na mag-start dun muna. At least doon hindi ka gumastos ng malaki, di ba? Kung may bayad mo yung barangay permit, bayaran mo na lang, magkano lang yun. Tapos yung DTI, 200 lang, pwede na po muna yun. Hindi ko po sinasabi na huwag kayong kumuha ng permit ha, hindi po, hindi. Kailangan nyo po talaga yung permit at sa dulo ng video na to, ipapaliwanag ko yung mga kahalagahan ng permit. Pero sa ngayon, tong video na to ay para dun sa mga nagsisimula pa lang, tapos gusto nilang itayo yung sari-sari store nila, tapos wala pa silang papel. Yung dalawang papers po na yung barangay tsaka DTI, requirements din siya para sa actual na mayor's permit or business permit mismo. So okay lang kung yun muna yung unahin mo yung dalawa na yun. May mga nagtatanong din, sir, paano kung may bumibili bata, piso, bibigyan mo ba yun ng resibo? Okay, sa batas, lagi ka magbibigay ng resibo lagi. Okay, pero ito ang tanong ko sa'yo ngayon. Simula bata ka ba hanggang tumanda ka, pag bibili ka ng candy, humihingi ka ba ng resibo? Or sinasabi ba na nagtitinda sa'yo na bibigyan ka niya ng resibo para sa pisong candy? Di ba hindi? So yung sagot dyan, kung hindi naman humihingi ng resibo, resibuhan lang, okay? Para to dun sa may mga permit. Kasi alam po nating lahat na magkano lang po ang kita natin dito. Tapos ang gabayad ka pa ng tax para sa resibo. Siyempre hindi na, di ba? Unang-una, kumita na yung government doon sa pagmamanufacture ng product na yun. Yun po ang aking sagot sa mga tanong dun sa dati kong video. I-link ko dyan yung luma kong video. Subscribe na rin kayo sa channel natin. Tuloy tayo. Ngayon, i-discuss ko naman yung mga kahalagahan ng permit kung bakit kailangan kumuha nito. Yung sabi ko kanina, kung maliit ka lang, di mo naman kailangan kumuha talaga ng permit. Pero kung yung mga malalaki, like 7-Eleven, Pure Gold, yan, kailangan nila yung kumuha ng permit. Malaki na yung puhunan nila doon. Tsaka may field study din sila dyan na talagang kikita yung negosyo nila. So, kailangan nila ng permit. Hindi katulad natin na hindi natin alam kung kikita ba talaga. Okay, unang kahalagahan ng pag meron kang permit, obviously, magiging legal ka. Diba? Kasi kompleto yung papel mo. Tapos, patunay yun na sumusunod ka talaga sa batas. Okay, pangalawang importance is para hindi ka magkaroon ng legal issue sa future. Diba? Pag chinek ka, may nag-tax map yan sa'yo or may nag-check
Like yung mga sanitary permit, nag-iikot sila. I-check nila yung kung legal ba yung ano mo, yung tindahan mo. Ayun, pag legal ka, di may papel ka may papakita. Pangalawa, magkakaroon ka ng credibility. Credibility sa mga supplier. Unang-una kasi yung mga nagdi-deliver. Last time pala may video tayo, panoorin nyo yan tungkol sa mga supplier. Pag meron kang credibility na may mga papers ka, pwede mong gamitin yan pag mag-register mo yung tindahan mo dun sa supplier. Ibig sabihin, pwede ka maka-avail like free delivery, discounts, mga ganun. So magagamit mo din yung permit. Tsaka pag nakita ng mga customer mo yan, yung mga papers mo, usually dinidisplay po pala yan, yung BIR, yung Mayor's Permit, DTI, Barangay, dinidisplay po yan. Tsaka yung mga plaka. Ngayon pag nakita ng customer mo yan, so isipin nila na mapagkakatiwalaan ka, ganyan. Isipin nila na legal yung negosyo mo, syempre. Next na kahalagahan yan is, ganito yan. Kapag mag-extend ka na ng tindahan mo, syempre, nakikita mo tumutubo, lumalaki, may permit ka na din, kumpleto yung papel mo, tapos kailangan mong umutang sa bangko. Yung tinatawag nila na business loan. Ngayon, isa sa requirement ng business loan ay ang permit. Actually, hindi lang permit, lahat yun, yung BIR, DTI, lahat, actually, kailangan yun. So, ayun, may chance na mapautang ka sa bangko kung kumpleto ka ng papel. Yun yung mga kahalagahan ng permit. At para tapusin tong video na to, sabihin ko yung mga normal na papel na kailangan sa tindahan. Yung usually yung chine-check. Barangay clearance, mayor's permit or business permit, BIR registration, at sanitary permit kung kailangan. Hindi naman lahat kailangan to, pero pag yung meron ka mga food, ganyan, kailangan ng sanitary permit. At yun na nga, sana nakatulong tong video na to. Again, subscribe sa channel natin, sali kayo sa Facebook group. Like this video kung nakatulong to sa inyo. Hanggang sa muli.